Hihingi naman ng asylum sa the Netherlands si dating presidential spokesperson Harry Roque na bahagi ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Sa gitna yan ng dati ng warrant of arrest na inisyu sa kanya ng House Quad Committee para sa contempt. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ni dating presidente Rodrigo. 6 na buwan matapos ipaaresto ng House Quad Committee dahil sa contempt, lumutang si Attorney Harry Roque sa The Hague, the Netherlands noong Biyernes para magsilbing legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Nagtataka ang Quadcom kung bakit nakalabas ng Pilipinas si Roque na itinuturing nilang pugante. I'm sure gumamit ng passport niya pagdating niya dun sa Netherlands, and yung kanyang port of origin will definitely be reflected in his passport. So bakit hindi na-inform ang Bureau of Immigration tungkol dyan? O bakit walang aksyon ang ating Bureau of Immigration? Nahaharap si Roque sa reklamong human trafficking at iniimbestigahan ng Quadcom dahil sa pagkakasangkot niya sa iligal na pogo sa bansa. So, nagtatago nga siya pero doon, napaka-komportable siyang naglalakad, no? And hindi pa nga namin alam talaga kung from what country siya before Netherlands ang galing. Nakabinbin po ang aking petition sa Korte Suprema para ideklarang labag sa saligang batas yung investigasyon na ginagawa nila. Fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Nilinaw ng Quadcom ng Kamara na walang kinalaman ang contempt at detention order ng komite laban kay Attorney Harry Roque sa pagiging abogado niya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands. He was cited in contempt because of his failure to cooperate and attend and honor the invitation or respect the invitation of the Quad in the investigation in aid of legislation. So, yun ang kanyang yun ang reason why na-contempt siya. Sang-ayon ang Malacanang na dapat maibalik si Roque sa Pilipinas. Mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi. Kasi di ba bring home FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. Pero sagot ni Roque, I'm sorry, I cannot come home. I have to defend my president. I'm filing formally for asylum here at the Netherlands. As soon as my application of asylum is received, I do have the rights to non-refoulement. Non-refoulement under international law means, number one, non-deportation until matapos yung investigasyon if I'm entitled to asylum status, and number two, non-prosecution for illegal entry. Pero legal naman ang pagpasok ko dahil meron akong visa. No? hinihingan namin ang pahayag ng Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.